ma-establish mo na sa sarili mo, kailangan matutunan mo. Alright? Bakit ko pinapakita to at bakit ko pinakita yung support group? Hindi namin kayang i-mentor sa inyo in 3 hours lahat ng basic skill na dapat natutunan mo. Tama? Ang madalas mo nakakausap sa negosyong ito ay yung support group mo na 24/7, pwede mong i-chat. Pwede kayo mag-meet. Tama po ba? Yes. Na sila ang magtuturo sa inyo. Nakakuha po ba? So ngayon, alam mo na kailangan connected ka. Sumunod, alam mo na dapat sunod-sunod ang natututunan mo. Okay, simulan natin. Ano yung unang-unang kailangan? Ito. Dapat marunong kang mag-up. Nandito ba yung team leader ng support group na pinabibilangan na? Yan, pakitibigan mo. Yan, sabihin mo sa kanya, turuan mo ko. Yan, pag hindi po kayo tinuruan, meron po tayong corporate paddle, no? Pinagawa po natin. Pinapaddle po natin ang mga leaders na hindi nagtuturo ng ating technical details. Ayun. Totoo po yun, meron talaga. Alam nila yun. Okay, so ngayon, kapag marunong ka mag-app demo, ito kasi yung basihan para malaman ng kliyente mo, service provider man o neopreneur. Alright? Alin man sa dalawa ang gustong pumasok, ano? Yan ang konsepto ng kabuuan ng ating negosyo. Paano ba nag-work yung process pag nag-online booking na? Pag nakita ng tao na marunong ka mag-demo, meron kang provider app, meron kang user app. Usually, ang ginagawa si ating prospect o download ng user, kung kulay pa nila. Di ba? Download yan. Eh, ikaw may provider ka. Tama. Sino dito nakakaalam ng username password ng demo natin? Yung iba hindi din alam. Tingnan mo yung team leader ng support group nyo. Mamaya, pagkatapos itong ating centering, kasapin mo siya, pahingi ng username. Okay? Paturo ka. Ngayon, pagka marunong ka na, ikaw yung provider, siya yung user, since siya yung prospect mo, ikaw yung magpipindot ng lahat ng mga i-click. Para mo ito kay kasi yan. Negets nyo, merong A, merong B. Negets, nag-uusap yung dalawa. At once na napakita mo na, seamless ng pala ang transaction ng booking. Mas mahirap pa mag-book ng Grab. Sabi, oo. Mas mahirap pa mag-book na Lalabog. Ay, oo. Yung natin, really lang, click, okay na. So, pag nakita niya yung demo na tapos ang booking, ang dali lang pala yan, ang ganda yan ah. Tumataas ang level ng interest ng tao. Tandaan natin ito, mas nagkakaroon ng interest ang isang tao pag nakikita niya visually. Visually. Hindi lang sa PowerPoint, ha? Siyempre, pati dun sa mismong demo, kasi yun, real time nangyayari. Download niya yung app, nag-demo kayong dalawa, kahit anong i-chika mo dun, kahit paano, nagka-interest siya, malaki ang chance na ma-isa-sign up mo siya. Nakakuha po ba natin? Yes. Nakakuha po? Yes. So, ibig sabihin, kung lumagpas ka ng 7 days sa kumpanyang ito, nang hindi ka marunong mag-demo, may mali ka ng ginagawa. Tama. Nakakuha po ba? Ilang araw? 7 days. Hindi 17 ha? Magaling ako 7. Ilang araw? 7. Ayan. Sa Tagalog, ilan? 7. Ayan. Nakakuha po. Sa Espanyol, ilan? 7. Ayan. Malinaw ha? Ayan. So, within 7 days, dapat marunong mag-app demo. And next, ayan, dapat marunong po tayong mag-register ng service provider at sumagot ng FAQs. Bakit? Kasi, kapag kaya na demo mo na, maraming tanong yan, yung ganda yan, eh paano yung ganito? Eh paano yung ganyan? Eh paano yung ganito? Paano yung ganito? Ang dami. Maniwala ko kayo. Kaka-attend mo dito sa ating mga centering, ang tanong, paulit-ulit lang. As far as we remember, parang 40 tanong lang yun na paulit-ulit. Wala nang ibang tanong na dumadagdag after yun. Yun lang. So once na na-master mo majority ng question, narinig mo kung paano sinasagot kahit hindi pa tinatanong sa'yo, o hindi lumalabas na expert ka sa negosyo. Pero ang totoo, makinig ka lang naman talaga. Di ba kang expert? Ayaw mo nun. Tama? So, ibig sabihin, knowledge is power. So, kumbaga, yung mga question and answer, yung mga frequently asked questions na yan na tinatanong dito, magugulat kayo, maten kayo dito straight 4 to 8 weeks. Paulit-ulit naman tanong. At ang malupit,
yung sagot, paganda ng paganda. Bakit? Kasi iba-iba tayo ng perception, iba-iba tayo ng tingin sa bawat bagay, iba tayo kung paano natin ina-example, kaya nakakuha natin yung pinaka-peak na sagot dahil ito po ay collective na gathering. Nakakuha po ba natin yun? Yes. May sagot si ganito na okay, pero meron pa pala isang mas magandang sagot. Na kapag ikaw, nasa field, naupo ka, tinanong ka, sabi natin medyo big time, ang ganda ng sagot mo kasi narinig mo, parang sinasagot eh. Anong iisipin sa'yo ng puso mo? Itong tao to, ang galing ginagawa to. Marunong to. Magkano ba yan? 12.88. Sige. Nakakuha nyo? Tandaan natin, pag nasa field tayo, people love to work with experts. Nakakuha mo ba natin? Pag hindi ka expert, pag utal-utal ka, habang nandun ka sa usapan nyo, tatanong ko teka lang Tapos tinanong ka, gano'n ka na mga tagal dyan? 4 months. Sarap pusukin sa ilaw, 4 months na. Frequently asked questions, hindi pa alam. Tama po ba? Bakit? Kasi hindi Kita. kita. Tama? O ngayon, kumita ka na ba? Hindi pa eh. Natural. Kaya hindi kumikita, hindi nagpapakita, hindi connected, hindi continuous ang learning. Connect. Nakakuha po ba? Yes. Kaya tignan mo yung matabi mo, mukha bang gustong kumita? Yes. Mukha ba? Yes. Ayan. Buti naman. Okay? Paano kailangan gawin? Number 1, marunong man? Demo. Sumunod, ano? Marunong man? Register. At marunong sumagot ng? FAQs. Nakakuha po. Ngayon, may iba. Bakit ninyo pa isulat lahat ng FAQs dyan? Para babasahin na lang natin. Tandaan po natin to. Pag binigay namin sa inyo ng right pa yan, alright, hindi ka na pupunta dito, hindi ka na makikinig. O therefore, edi, siratin yung silent. Tatamarin ka lang. Tama? Yes. Ayun yun. Alright. So next, ayan, kailangan din natin matutunan yung organizational basic building. Ito naman ay may kinalaman sa ating network building. Now, ito po ay mahabang usapin. Ano ho? Kumbaga, series of trainings po ito, series din of information gathering para sa inyo, para aware din po kayo bakit ito yung mga pinipili ng company natin na move. Nakakuha po ba natin? Parang ganito, simple, insight. Alam niyo po ba na may network marketing po ang ating business? Yes. Alam po ba? Yes. Hindi nyo alam. Alam niyo? Yes. Okay, one time tinanong yan sa amin ng isang sa may sarili wala. May nagtanong, hindi ko na maalala kung sino nagtanong sa amin yan. Alala ko na, yung isang may-ari ng mall sa Cebu. Sabi niya, bakit nilagyan niyo ng network marketing yan? Simple lang, wala kasi kami ibang nakikitang way. Alright? Na sistema ng distribution of rewards. Alright? Na hindi mo lalagyan ng network marketing. Kung ito, agent lang, ang may kinabang lang yung nag-refer sa'yo, paano yung nag-refer sa kanya? Paano yung nag-refer sa kanya? Tama po ba? Para ma-rewardan namin kayong lahat, ang system na tanging available para lahat masaya, network marketing. Ngayon, pangit ba ang network marketing? Hindi. May mga kumpanya na nagpapapangit lang dito. Tama po ba? At may mga konsepto na nagpapapangit lang din dito. Pero kung pag-uusapan reward system, ito yung pinakamaganda dahil lahat laman. Nabibigyan. Nakakuha po ba? Ayun yun. Alright. So, ngayon, mahabang usapin to sa mga ganitong training na-explain natin ano yung paniniwala natin sa marketing strategy na yan. Ano yan? Mga 2-hour session yun. I-explain ko sa inyo lahat bakit yung thesis natin dyan, yung pinili natin. Alright? Next is, pag-usapan naman natin yung roles of an entrepreneur on the first 30 days. Yan. Ito po talaga ang topic natin na habutin po ng 2 oras. Ready na po ba kayo? Yes. Alright. Ayan, biro lang po. Mabilis lang po. Mga 30 minutes lang. Okay? Itong na po ba? Ngayon, itong roles of neopreneurs na ito po ay somehow assignment po ninyo. Okay, sino nga assignment? Yan na kung saan, pag uwi po ninyo, pag nilay-nilayan po ninyo, okay, digest ninyo sa inyong brain, na paano natin ito ma-accomplish. Tandaan po natin, kayo po ay business owners. Ito, dahil franchise owners po kayo. Tama po ba? Pag sinabing business owner ka, you are in charge. Sabi mo nga, I'm in charge. I'm in charge. Mas malakas. I'm in charge. I'm in charge.
Yung medyo galit na galit. Yan. In charge ka. Nakakuha po. Kasi minsan, nagkakaroon tayo ng naging party na, no? Nagkakaroon tayo ng low belief doon sa ginagawa natin dahil ang baba po nung ating tinatawag na sense of ownership. Nagets po ba? Pag mababa ang sense of ownership mo sa isang bagay, tandaan po natin, ang hirap gumalaw. Lalong-lalo na kung involved ka. Parang ganito. Yan, yung negosyo natin yan. Yung AWS, kila press lang yun. Sila na bahala na. Sila naman ang may-ari mo. Ay, sila yung mga team leader natin. Si Sir Anthony, siya na bahala magparami ng mga service provider. Ako, support lang ako. Parang na lang ako sa kanila pag nagkakaroon ng mga branches sa ibang city. Doon pa lang, patay na yung mentality na magiging successful lang. Nagets nyo? Yes. In order for you to be successful dito, ikaw dapat nagsasagawa ng bangka mo. Nakakuha po ba? Yes. Kung kinakailangan na ikaw lang, sabihin natin, lahat ng mga newsletter natin, tamad. Alright? Hindi naglalagay na service provider. Walang mailagay. Imposible walang mailagay. Doon pa lang sa kapitbahay nyo merong isa. Tama? Doon sa kapitbahay ninyo, doon sa society, or sabihin na lang po natin na community natin, sigurado ko merong isang marunong pedicure manicure. Yes. Meron wala? Sa lugar natin, may nagpa-pedicure, may nagpa-manicure. Kumuha naman ng requirements. I-enroll mo na. Paano hahanapin yung mga services na yan? Nabigyan ko po kayo ng tip. Pag umaga, may mga nagkukumpulan ng mga chismosa minsan. Tama po ba? Yes. Lumapit ka doon, may kinalapit ka kayo ganito. May kinalapit, ay, oo, dyan. Kasi ganito yan. O, alam mo yun, talapit, ganito din. Lahat ng storya, makwento sa'yo. Mamaya, katukin ko na, ako po yung sabi po ni Aling ganito, marunong daw po kayo pag ganito. Oo, marunong din. Sa'yo ka na. Pag gusto may, pag ayaw marami. Nakuha? Yes. Nakuha po ba? Yes. Dali lang ng negosyo natin, kwentuhan lang, chika-chika lang. Tama? Mamaya, yung check mo, hindi, diretso na doon sa Gcash mo. Galing doon sa iyong kinita sa buto. Nakuha po? Yes. Kaya alam nyo, madali lang ang negosyo natin, basta gagawin mo lang talaga. Nakuha po ba? Yes. Okay. So, kailangan ng deep sense of ownership. Yung mga ownership. Ownership. Like, I'm in charge. I'm in I charge. own the business. I own the business. O bakit inown mo? Bumili ka. Diba? Labas ka ng pera. Meron ba libre dito? Wala, alam ko parang libre kami. Bumili ka ng isa, libre ng isa. Wala ka ng linggo. Tama last week, tama? Mas last week pa 3 weeks ago. But 3 weeks ago, ayun. O, ibig sabihin, nagbayad ka pa rin kahit may libre isa. Tama po ba? Ngayon, naliman mo yung level ng ownership mo, tandaan mo, ikaw may-ari na. Pag yan hindi lumaki, kasalanan. Tama. Nakuha ko ba? Yes. Ayun yan. Okay. Ang unang role ng ating service provider on the first 30 days, yes, provide many. Yan, tandaan po natin. Alright? Ito pong negosyo natin, hindi komplikado. Simple po ito. Ang kailangan mo lang, mag-aalat ka lang ng 2 oras sa loob ng isang araw. Naku, wala akong 2 oras sa dyan. Kung alam mo lang ang buhay ko, hindi mo ako kilala. Diba? Sino dito, pag uwi mo, nakakaparod ka pa ng YouTube? Sino dito, pag uwi mo, nakakaparod ka pa ng Netflix? Sino rito, baka talay ko pa kayo sa mga latest yan, baka sure ako, nakakapanood ka? Sino rito nakakapag-toothbrush pa? Diba? Ano pa o niyan? Ang taong busy. Paano mo talaga taong busy? Hindi lang niya priority, kasi nasabi niya na, ay busy ako. Saan ko ha? Kasi tapak, alright, na kumbaga tayo ay meron isang priority, isang bagay. Lalaan at lalaan natin ang oras yan. Ngayon, tandaan natin to. Itong pinag-uusapan po natin is not just an organization na non-earning. Tandaan nyo kung hindi po ito non-profit organization. Alright? Hindi po kayo mga volunteers dito. Ano ho? Napitawag din ng barangay o yung gagawin natin. Kasi iba parang mawalang pakialam kasi
Kaya nagpunta kasi Milipin Pansit, di ba? May mga ganyan sa barangay. Ito ho, profit organization to. Interest namin na kumita kayo. Nakakuha po ba? Yes. Kaya sinasabi po namin sa inyo ng mga neopreneurs sa inyong area, especially kung nasa Metro Manila kayo or nearby, sa Metro Manila, gawin mo ang prospecting ng service providers mo 2 hours a day. Isang oras sa umaga, isang oras sa gabi, or pwedeng 2 oras sa sunod. Kahit nasa opisina ka, pwede ka magtanong, "Wait, friend, kilala ka bang marunong sa skills?" Bakit? May app kasi ako ito, edi may prospect ka na. Gets mo? Yes. Kapag kinausap mo yung friend mo, gusto mo demo ko sa'yo, ganito yan na. Magkano ang demo mo natin? Matagal na mo ang 5 minutes. Kahit ikwento mo, traffic, tanongin mo kayo katabi mo sa bus, may kilala ka ba na may skills? Ano yung skills? Ano yung business ko? Kukwento mo lang. Nakuha mo ba? Yes. Pag nagustuhan niya, ay, ang ganda dyan, marami akong kilala. Pwede rin ba ako dyan? Abay, oo naman, no? Hindi-poste ka na ulit. Ibig sabihin, gawin mo man to religiously or isama mo siya sa daily routine mo, magagawa mo. Kasi bakit? Ano ba pinapromote natin dito? Hindi mo tayo nagpo-promote ng supplement. Tama po ba? Tama? Yes. Although may supplement na package natin, pero hindi naman yun ang pinaka-main product natin. Alright? Trabaho siya eh. At yan ang hinahanap ng bawat pamilya, ng bawat provider sa isang pamilya. Dagdag, income. Ngayon, tayo na isang marketplace na nagmamarket nito, nagko-commercial nito, at planong mag-commercial nito sa buong Pilipinas. Alright? Saan ka makakita na enlist ka, kami magmamarket para sa hindi na kailangan gumastos ng Facebook ads. Kami na gumagastos ng Facebook ads. All you have to do is to sign up as a service provider. Nakakuha po ba natin? Yes. Pag gusto natin yung paraan. Tandaan po natin. Nakakuha po ba? Yes. So ano kailangan gawin? Parang tayo po ay magkaroon ng service providers na may sign up. Tandaan natin pa pwede tayong mag-prospect listing. Sulat mo lahat ng kakilala mo. Ang may skills. Pag uwi mo, bago ka matulog, or habang bumabiyahe ka pa uwi, kung nagpapaneho ka, syempre, huwag ka mag-prospect listing, makabangga ka. Okay? Kung hindi ka naman nagmamaneho, sulat mo. Tandaan mo, ang negosyo mo, kailangan ilalagay mo din sa papel at tempo. Para mas seryoso. Seryosohin mo naman. Nakakuha po. Lagay mo, hindi ko nga pala si ganito. Alam nyo guys ha, maniwala kayo kahit isang service provider lang makuha, may kilala pang ibang service provider yan. Kahit hindi mo siya alokin ng neopreneur, kaya mo makabenta ng 1 linggo. Tetrace mo lang yung mga kilala nila. Tama? Yes. Tama po ba? Yes. Kaya mo. Ngayon, kung nakikita natin, ang company kasi ganito. Nag-a-adjust lang ang ating marketing budget sa ads. Depende sa dami ng mga service provider na mayroon tayo. Kasi ang hirap naman, mag-commercial tayo ng massage, ang masahista natin 3. Pero budget natin 70,000 kada isang araw. Imagine mo yun, ang daming nag-book sa masahista. Kawawa naman yung mga masahista. Hindi lang yun. Kawawa din yung umasa na mabubok sila. Ay sorry, masaservisyuhan sila. Ngayon, saan napupunta ang pinakamalaking budget ng ating commercials? Aircon technician, kasi na pinakamarami natin papunta. Wala pa ba natin yun? Yes. So, ibig sabihin, if you target a certain industry, alright, pag marami niyan, mas malaki ang budget natin para sa commercial. Mamaya, bibigyan ko rin kayo ng detalye paano makakatulong ang mga nito. Okay? Ito sa ating movement. Okay, next. Remember that you are the key of this movement. Susi ka para lumaki itong konsepto na to. Eh, paano kung ayoko maging susi? Huwag ka mag-alala, maghanap kami ng ibang susi. Kaya nga mga neopreneur, hindi natin sinasara ng, pag ito nakadami mga neopreneur, ano na tayo, hindi na tayo magtatanggap. Alam nyo, posible sana yun kung lahat ng neopreneur masisipag. Tama? Ang problema kasi, merong demographics yan, meron yung behavior, human variation, na minsan may mga nag-design up na, 1 month na, wala pa ako nangyayari. Bakit? Kasi daming pa naman.
Paano kung ganito mangyari? Paano ganito mangyari? Hindi naman yan ang sagot, hindi naman pupunta dito. Parang gulo. Siya rin na sumasabotahan yung sarili niya. Tama. Tama ko ba? Yes. Di ba? Huwag po kayo masaktan. Hindi po kayo pinapatamahan. Yung katabi nyo. Okay? Okay. Remember that you are lucky of this new movement. Ibig sabihin, ang kumpanyang ito ay lalaki. Depende sa sipag ng ating mga leader. Kaya willing kami to train everybody, those who are willing, na kung ikaw ay nagpapakita dito ng commitment, you stay connected, you're always learning, o hindi lamang ka kasi yung iba habang patamad-tamad, ikaw nagtatanim ka. Ngayon, pag malalaki na yung mga punong tinanim mo, kumikita kayo ng 150,000 sa booking, tapos ikaw na yung kino-commercial na, kumikita ako ng 150,000, nag-enroll na ako na service provider, blah 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 blah. Doon pa lang sila umakataw. Doon pa lang, totoo nga, sige, kumuha na, pero hindi na nila kaya hapuli yung kinis mo. Bakit? Kasi una ka na nakapagtanim. Tama? Yes. Tama? So, ang totoo niyan, we are just looking for that person. Sino yung taong mauuna na yun? Nakakuha po ba natin? Yes. Ayun yan. So, okay. Tandaan din natin to. Pag ito po ay tinatrabaho natin, ito po ay give and take relationship. Ano? Kumbaga, binigyan ka namin ng chance to participate on this earning opportunity dito sa ating tech business. Alright? Just by franchising it with a very, very low amount. Alright? Ang maganda doon, ina-amplify mo naman ang kumpanya natin. At the same time, tandaan natin to. Kapag itong negosyong to ay tinatrabaho mo araw-araw, meron ka mga tao matulungan na magkaroon ng additional na pagkakakitaan kada araw. Dahil pag nilagay mo dyan, yan, magkakapera yan dahil sa'yo. Nakakuha po ba natin? Yes. Nakuha? Pag nagkapera, nagkaroon ng trabaho, matulungan ng pamilya, Yes. imagine mo, dahil nagsipag ka lang 2 oras, kumita ka ng pera, pero hindi mo nakita na may pamilya ka na tulungan. Nakuha mo? Meron kang isang pamilya na napakain, dahil yung kanilang provider, merong skill, ikaw na trabaho, ganda ng 3 booking, 5 booking isang araw, may pang birthday yung anak nila. Dahil nagsipag ka. Tandaan mo, itong negosyo natin na itong tinutulungan. Nagbibigay ka ng trabaho sa mga tao, nagbibigay ka ng pagkakataon na magkaroon sila ng kliyente. Nakakuha po ba? Yes. Kaya lumabas ka, mag-enroll ka ng service provider. Nakakuha po? Yes. Parang hindi pa kayo agree. Nakakuha po ba? Yes. Alright, ayan yan. Okay, ito, yan, service provider yan. Okay, next. Ayan, endorse KYS to your peers. Ayan, dito nagkakaroon madalas ng gray area between the neopreneurs and the company. Ano? May mga neopreneur na, sige, ginawal ako ng 3, ginawal ako ng 5. Then after nun, wala na. Okay na, nag-enroll na ako. Ay, na bahala dyan. Ano gagawin mo, sir? Dito lang ako, gagano'n lang ako. Mali. Tandaan nyo, franchise owner kayo. Tama? Imagine mo, sino rito nakatikim na ng franchise ng Siomai House? Wala akong ganun. Master Siomai. Ano pa ba? Basta kahit anong Siomai, nasa ka. Meron Show yan. my team. Naka-Siomai King, pwede rin doon. Okay, ganito yan. Imagine mo, sige na nga, huwag na lang Siomai, 7-Eleven na lang. May nag-franchise ng 7-Eleven, sabihin natin ikaw yun. Okay? After mo mag-franchise ng 7-Eleven, nagbayad ka ng magkano ba franchise niyan? 1.7M? Wala pa yung inventaryo.